Sa video na ito, may matututunan ka na hindi kailanman sinabi sa karamihan ng seniors, isang bagay na tahimik na nakaapekto sa iyong tulog, lakas, alaala, at kahit sa bilis ng pagtanda ng katawan mo. Kung ikaw ay lampas 50 at nagigising ka sa gabi para umihi. Isang beses, 2 beses, 3 beses, o higit pa. Makinig kang mabuti. Dahil ang nararanasan mo ay hindi lang dahil sa pagtanda. Isa itong pattern. At ang mga pattern ay pwedeng baguhin. Manatili ka hanggang dulo ng video na ito dahil ipapakita ko sa iyo. Bakit mas pinapalala ng pag-inom ng mas kaunting tubig ang pag-ihi sa gabi? Bakit mas mahalaga ang oras ng pag-inom ng tubig kaysa sa dami? At isang simpleng pagbabago na pwede mong subukan ngayong gabi, na sinasabi ng maraming seniors na nakatulong para mas kaunti ang paggising nila sa gabi. Kapag tinigil mo ang panonood sa kalagitnaan, mamimiss mo ang isang detalye na siyang nagpapagana ng lahat. Ngayon, huminto ka muna sandali at maging tapat ka sa sarili mo. Naranasan mo na bang matulog ng pagod na pagod? Tapos magising ng isa din. Tapos muli sa 3 din. Tapos bago sumikat ang araw. Para lang dahan-dahang maglakad papuntang banyo, kalahating tulog, takot pang madulas o matumba. Kung naranasan mo na ito, mag-comment ng laya ngayon mismo. Hindi ka nag-iisa. At bago tayo magpatuloy, may mahalaga akong gustong malaman. Saan ka nanonood ngayon? Sabihin mo ang bansa o lungsod mo sa comments. Ang channel na ito ay para sa mga taong tulad mo. Mga taong gusto ng tunay na sagot, hindi takot, hindi kalituhan. Kaya kung gusto mo ng malinaw at praktikal na gabay sa kalusugan ng seniors, mag-subscribe na sa gintong sustansya. At dahan-dahang pindutin ang thumbs up para mas maraming seniors ang maabot ng mensaheng ito, lalo na ang mga tahimik na nahihirapan. Ngayon, makinig kang mabuti. Maraming seniors ang naniniwala na walang masama ang paggising sa gabi para umihi. Sinasabi nila, buti nga, gumagana pa ang kidneys ko. Pero iba ang sinasabi ng mga eksperto sa tulog at pagtanda. Sa tuwing napuputol ang tulog mo, hindi lubusang nakakakumpuni ang katawan mo. Ibig sabihin, pagod ka pa rin paggising. Mas mahina ang pakiramdam ng mga binti. Mas mabagal mag-isip. Mas mabilis magbago ang mood. Kung sumasang-ayon ka sa pahayag na ito, hindi na ako kasing lakas tulad ng dati kapag kulang ang tulog ko. Mag-comment ng laya. Hindi kailangang maging isa pang magulong gabi ang ngayong gabi. Ang ibabahagi ko sa iyo ay hindi extreme. Hindi mahal. At hindi komplikado. Tungkol ito sa tamang pag-inom ng tubig sa tamang oras. Manatili ka. Dahil ang susunod na bahagi ay pwedeng tuluyang magbago ng tulog mo simula ngayong gabi. Maging malinaw tayo mula sa simula. Ang paggising sa gabi para umihi ay hindi lang abala. May ninanakaw ito sa iyo, ang iyong lakas. Sa tuwing napuputol ang tulog mo, nawawala ang akses ng katawan mo sa malalim na pag-aayos at paghilom. Ayon sa mga mananaliksik sa tulog at mga espesyalista sa pagtanda, ang pinakamalalim na yugto ng tulog ang panahon kung kailan nililinis ng utak ang dumi. Kumakalma ang blood pressure. Naayos ang mga kalamnan. Nababalanse ang mga hormones. Lumalakas ang memorya. Kapag nagising ka para umihi, nire-reset ang prosesong ito. Ibig sabihin, kailangang magsimula ulit ang katawan mo. Ngayon, isipin mo kung 2, 3, o 4 na beses itong nangyayari tuwing gabi. Kung sumasang-ayon ka sa pahayag na ito, pagod pa rin ako kahit mahaba ang tulog ko. Mag-comment ng yes ngayon din. Hindi ito katamaran. Ito ay napuputol na tulog. At narito ang hindi alam ng maraming seniors. Hindi lang sa gabi ang problema. Sa araw lumalabas ang epekto. Maaaring mapansin mo na. Mabigat ang pakiramdam ng mga binti. Mas mahina ang balanse. Inaantok ka pagkatapos mag-almusal. Mas mabilis magbago ang mood. Mas mabagal mag-isip. Kung pamilyar sa iyo ang alinman dito, ay type ang maya sa comments.
Nagbabala ang mga eksperto sa geriatric health na ang mga seniors na madalas magising sa gabi ay mas mataas ang panganib na matumba. At ang pagkatumba ay hindi maliit na bagay. Binabago nito ang buhay. Naramdaman mo na bang hindi ka matatag habang naglalakad papuntang banyo sa gabi? Maging tapat ka. Kung mag-comment ng Laya. Ngayon, narito ang masakit na katotohanan. Maraming seniors ang naniniwala na tumatanda lang ang pantog. Pero ipinaliwanag ng mga medical experts na sa maraming kaso, reacting lang ang pantog. Reacting sa maling oras ng pag-inom ng tubig, mga gawi sa gabi, pagbabago ng hormones, at kakulangan ng tubig sa araw. Hindi kaaway ang pantog mo. Tagapagdala ito ng mensahe. At ano ang mensahe? Sinasabi ng katawan mo. Mali ang paraan ng pag-inom mo ng tubig para sa edad mo. Kung tumama sa iyo ang pangungusap na ito, mag-comment ng Laya. Ito ang dahilan kung bakit mapanganib ang basta na lang tanggapin at sabihin, ganito na talaga ang buhay ko. Dahil kapag matagal na napuputol ang tulog, lumalala ang kontrol sa blood sugar. Nagiging hindi stable ang blood pressure. Mas bumibilis ang paghina ng memorya. Humihina ang immune system. Nagkakaisa ang mga doktor dito. Mas pinapabilis ng mahinang tulog ang pagtanda kaysa sa halos anumang bagay. Pero narito ang pag-asa. Hindi mo kailangan ng gamot para magsimulang gumanda ito. Hindi mo kailangan ng matinding pag-iwas. Ang kailangan mo ay pag-unawa. At sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko ang pinakamalaking maling paniniwala tungkol sa tubig na pinaniniwalaan ng mga seniors. Isang paniniwala na tahimik na nagpapalala ng pag-ihi sa gabi. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mong protektahan ang iyong tulog at lakas, mag-subscribe na sa Gintong Sustansya. Pindutin ang thumbs up kung mahalaga sa iyo ang impormasyong ito. At sabihin mo sa comments. Ilang beses ka nagigising sa gabi para umihi? 1, 2, 3 o higit pa? Ang sagot mo ay maaaring makatulong sa iba na ma-realize na hindi sila nag-iisa. Manatili ka. Ang susunod na bahagi ay maaaring magbukas ng iyong mga mata. Ngayon, makinig kang mabuti dahil ang bahaging ito pa lang ay maaaring magpaliwanag kung bakit walang gumana sa lahat ng sinubukan mo. May isang paniniwala na halos lahat ng seniors ay pinaniniwalaan. Mukha itong tama. Mukha itong responsable. Pero tahimik nitong sinisira ang tulog mo. Ang paniniwalang iyon ay ito. Kung titigil ako sa pag-inom ng tubig sa gabi, titigil din ang pag-ihi ko sa gabi. Kung naniwala ka na rito, kahit minsan lang, mag-comment ng Lies ngayon mismo. Hindi ka mali sa paniniwalang iyan. Pero malinaw ang sinasabi ng mga eksperto sa kidney at kalusugan ng pagtanda. Nagbabackfire ang paniniwalang ito, lalo na kapag lampas 50 ka na. Ganito ang dahilan. Kapag kaunti lang ang iniinom mong tubig sa buong araw, pumapasok ang katawan mo sa conservation mode. Iniisip ng kidneys mo, kulang ang tubig. Kailangan nating ipunin. Ano ang nangyayari? Sa halip na maayos na maglabas ng fluid sa maghapon, ang katawan mo ay pinakakapal ang ihi. Iniirita ang pantog. Nagpapadala ng madalas na signal ng pag-ihi. Tapos pagdating ng gabi kapag humiga ka na, gumagalaw ang mga fluid sa loob ng katawan mo. At bigla na lang, ginigising ka ng pantog mo. Kung nasabi mo na, halos hindi ako uminom ng tubig ngayon pero nagising pa rin ako ng maraming beses sa gabi. Mag-comment ng Laya. Ito ang bitad. Ang pag-inom ng mas kaunting tubig ay hindi nagpapakalma sa pantog. Nililito nito ang pantog. Ipinaliwanag ng mga eksperto na ang dehydration ay nagpapakonsentra at nagpapasimula ng pagiging acidic ng ihi na naiirita ang lining ng pantog. At ang iritadong pantog ay hindi natutulog. Tinatawag ka nito paulit-ulit. Ngayon, may sasabihin akong emosyonal pero totoo. Maraming seniors ang tahimik na naghihirap dahil natatakot sila sa tubig.
Konti-konting higop. Pinipigilan ang sarili. Iniiwasan ang pag-inom. At gabi-gabi, binabayaran nila ang presyo. Kung natatakot kang uminom ng tubig dahil sa pag-ihi sa gabi, ay type ang maya sa comments. May intindihan ang takot na yan. Pero mali ang pinanggagalingan nito. Hindi ang dami ng iniinom ang tunay na problema, kundi kung kailan ka umiinom. Isang pangungusap lang iyan, pero pwedeng magbago ang buhay mo. Kung sumasang-ayon ka sa pahayag na ito, mas mahalaga ang oras kaysa sa dami. Mag-comment ng wise ngayon din. Ganito ito ipinaliwanag ng mga doktor na nagtatrabaho sa seniors. Mas kailangan ng katawan ang tubig ng mas maaga sa araw kapag aktibo ang kidneys. Hindi sa gabi kapag bumabagal na ang lahat. Kapag maaga ang pag-inom ng tubig, maayos ang pagsala ng kidneys. Nailalabas ang sobrang fluid bago matulog. Nakakapahinga ang pantog sa gabi. Kapag huli ang pag-inom ng tubig, diretso ito sa pantog. Walang oras para iproseso. Nagigising ka para umihi. Ito ang dahilan kung bakit may mga seniors na isang baso lang ang ininom sa gabi pero 5 beses nagising. Habang ang iba ay umiinom ng maayos sa maghapon at tuloy-tuloy ang tulog. Parehong pantog. Magkaibang oras ng pag-inom. Kung malinaw na sa iyo ito, pindutin ang thumbs up para mas maraming seniors ang matuto ng katotohanan ito. At kung gusto mo ng gabay na nirerespeto ang edad at katawan mo, mag-subscribe na sa Gintong Sustansya. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung paano naiiba ang paghawak ng katawan sa tubig kapag lampas 50 na, at bakit ang gumana noon sa edad 30 ay hindi na gumagana ngayon. Manatili ka. Dito napapalitan ng linaw ang kalituhan. Ngayon, dumating na tayo sa bahaging matagal nang hinihintay ng marami sa inyo. Hindi ito teorya. Hindi ito hula. Ito ang mismong paraan. Isang simple at senior-friendly na paraan ng pag-inom ng tubig na nakikipagtulungan sa katawan mo, hindi laban dito. Kung handa ka na sa praktikal na pwede mong simulan ngayong araw, ay type ang ready sa comments. Dahan-dahan nating pagdaanan. Step 1, Daily Morning Reset. Mula sa oras na magising ka hanggang 12 tanghali, ito ang panahong pinakaaktibo ang kidneys mo. Ipinaliwanag ng mga eksperto sa kalusugan ng kidneys na ang hydration sa umaga ay ginising ang kidneys. Nililinis ang sobrang fluid. Binabawasan ang iritasyon sa bandang hapon. Dito nagkakamali ang karamihan ng seniors, nilalampasan nila ang bahaging ito. Ganito ang gawin mo. Pagkagising, uminom ng isang buong baso ng tubig na hindi malamig. Sa buong umaga, uminom ng 40 hanggang 50% ng kabuuang tubig mo sa isang araw. Hindi sabay-sabay. Dahan-dahan. Comfortable. Kung karaniwan kang hindi umiinom ng tubig sa umaga, mag-comment ng Waya. Ang isang pagbabagong ito pa lang ay nakababawas na ng pag-ihi sa gabi para sa maraming seniors. Step 2, Yen Midday Balance. Mula 12 tanghali hanggang 4 aktibo pa rin ang katawan mo pero nagsisimula ng bumagal. Ito ang ikalawang pinakamahalagang oras. Sa panahong ito, uminom ng 30 hanggang 35% ng tubig mo sa isang araw. Maliit at tuloy-tuloy na higop. Bakit gumagana ito? Tinatapos ng kidneys ang pagproseso ng fluid. Nailalabas ang sobrang tubig bago maggabi. Kumakalma ang pantog. Kung madalas kang nauuhaw sa gabi, kadalasan ay nakaligtaan mo ang oras na ito. Kung ikaw ito, ay type ang Vaya sa comments. Step 3, Yan Evening Protection Rule. Ngayon, makinig kang mabuti. Ito ang nagpoprotekta sa tulog mo. Pagkatapos ng 6 hindi na hydration ang goal. Maintenance na lang. Ibig sabihin, maliit na higop lang kung talagang nauuhaw. Walang malalaking baso. Huwag pilitin ang sarili uminom. Nagkakasundo ang mga eksperto dito. Hindi na kailangan ng katawan ng maraming tubig sa gabi.
Kung umiinom ka ng malalaking baso ng tubig pagkatapos ng hapunan dahil iniisip mong healthy, mag-comment ng Laya. Hindi ito mali. Mali lang ang timing. Iyon na 2-3 oras and bedtime rule. Ang patakarang ito mag-isa pa lang ay kayang baguhin ang gabi mo. Iwasan ang malalaking inumin 2-3 oras bago matulog. Hindi ibig sabihin walang tubig. Kontroladong higop lang. Binibigyan nito ng oras ang kidneys na tapusin ang trabaho bago ka matulog, hindi habang natutulog. Kung makatuwiran ito para sa'yo, ay type ang FAES ngayon. Ian Denzi nararamdaman ng karamihan ng seniors pagkatapos gamitin Yanzi para ang ihi. Maraming seniors ang nagsasabi na mas kaunting pagbangon sa unang mga gabi. Mas mahaba at mas malalim na tulog sa loob ng 1 linggo. Mas magaan ang pakiramdam paggising. Hindi perpekto ang gabi. Mas maganda lang. Kung sumasang-ayon ka sa pahayag na ito, kahit isang bawas na pagbangon ay panalo na ni. Mag-comment ng Laya. Mahalagang paalala. Huwag parusahan ang katawan sa sobrang pag-iwas. Huwag pilitin ang pag-inom sa gabi. Gamitin ang tamang oras. Ang paraang ito ay nirerespeto ang tumataas na edad ng kidneys. Sensitibong pantog. Pangangailangan mo ng pahinga. Kung nakakatulong sa iyo ang bahaging ito, pindutin ang thumbs up. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Sa susunod na bahagi, ilalantad natin ang mga gawi sa gabi na tahimik na sumisira sa lahat ng effort mo, kahit tama ang oras ng pag-inom ng tubig. Manatili ka. Papunta ka na sa mas maayos na tulog. Ngayon, makinig kang mabuti ulit. Maraming seniors ang sumusunod sa tamang payo sa araw. Umiinom ng tubig ng mas maaga. Nagiging disiplinado. Pero isang maliit na gawi sa gabi ang sumisira sa lahat. Kung nasabi mo na, ginawa ko naman lahat ng tama pero nagising pa rin ako sa gabi. Mag-comment ng Laya. Ilantad natin ang mga pagkakamali, malinaw at tapat. Pagkakamali #1, pag-inom ng kiai o kape ay gabi. Isa ito sa pinakakaraniwang problema. Ang tsaa at kape ay diuretics. Pinapabilis nila ang paggawa ng ihi ng kidneys. Kahit ang mga herbal tea, pwedeng magpasigla ng pantog sa sensitibong seniors. Sabi ng mga eksperto sa urology, pagkatapos ng 50, mas mabilis at mas malakas mag-react ang pantog sa stimulants. Kung umiinom ka ng tsaa pagkatapos ng hapunan at nagigising sa gabi, ay type ang VAIA. Hindi ito kahinaan. Biolohiya ito. Pagkakamali #2, malamig din tubig is gabi. Masarap sa pakiramdam ang malamig na tubig, pero sa gabi, problema ito. Ang malamig na inumin ay nagtitrigger ng contraction ng pantog. Nagiging urgent kahit kaunti lang ang ininom. Payong doktor para sa seniors. Tubig na hindi malamig. Maliit na higop lang. Kung karaniwan kang umiinom ng malamig na tubig sa gabi, mag-comment ng Laya. Ang isang pagbabagong ito pa lang ay nakababawas na ng pag-ihi sa gabi. Pagkakamali #3, isang baso lang bago matulog. Ito ang pinakamapanganib na linya. Isang baso lang, walang mangyayari. Pero ito ang totoo. Walang mapupuntahan ang tubig sa huli ng gabi. Sa gabi, bumabagal ang trabaho ng kidneys. Mas sensitibo ang pantog. Nagbabago ang hormones. Kaya ang iisang baso ay nagiging 3 pagbangon sa banyo. Kung nasabi mo na ito dati, ay type ang VAIA. Mas mahalaga ang timing kaysa intensyon. Pagkakamali #4, maalat o mabigat ne hapunan. Ang asin ay humihila ng tubig papasok sa katawan. Kapag maalat ang pagkain sa gabi, naghahawak ng fluid ang katawan. Gumagalaw ang fluid kapag humiga ka. Ang pantog ang nagdurusa. Payong eksperto, mas magaan at mas mababang asin na hapunan para sa seniors. Kung ang hapunan mo ay may maalat na sabaw, processed food, o maraming sauce, mag-comment ng Laya.
Mas mahalaga ito kaysa sa inaakala mo. Pagkakamali #5, alak gabi. Pinapaluwag ng alak ang kontrol ng pantog at pinaparami ang ihi. Iniisip ng maraming seniors. Nakakatulong ito sa tulog. Pero babala ng mga doktor. Sinisira ng alak ang tulog at pinaparami ang pag-ihi sa gabi. Kung umiinom ka ng alak sa gabi, kahit paminsan-minsan, ay type ang via. Mas deserve ng tulog mo ang mas maayos. Pagkakamali #6, hindi pinapansin yan ni fluid na binti. Bihirang pag-usapan ito pero napakahalaga. Sa maghapon, naiipon ang fluid sa mga binti. Sa gabi, bumabalik ito sa sirkulasyon. Kapag hindi ito na-manage, diretso ito sa pantog habang natutulog ka. Rekomendasyon ng mga eksperto. Banayad na paglalakad sa araw. Pag-angat ng mga binti sa gabi ng 20 minuto. Kung namamaga ang bukong-bukong mo sa araw. Mag-comment ng Laya. Malakas ang epekto ng hakbang na ito. Mahalagang katotohanan. Madalas, ang pag-ihi sa gabi ay nagsisimula sa mga gawi sa araw. Ayusin ang mga pagkakamali sa gabi. At magsisimulang gumaling ang gabi mo. Kung may natutunan ka, pindutin ang thumbs up. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga simpleng gawi sa araw na tahimik na nagpapababa ng pag-ihi sa gabi. Walang hirap, walang takot. Manatili ka. Mas malapit ka na sa pahinga kaysa sa iniisip mo. Ngayon, pag-usapan natin ang bahaging pinakakinakabahan ang maraming seniors. Gaano kabilis ba talaga ito gagana? Natutunan mo na ang tungkol sa tamang oras ng pag-inom ng tubig at mga gawi sa araw. Pero kailangan mong malaman kung ano ang realistic. Kung handa ka ng makaramdam ng pag-asa ngayong araw, ay type ang ready sa comments. Iyan din iaasahan niya'y unang 1 o 2 gabi. May ilang seniors na agad may napapansing pagbabago. Kahit isang bawas lang na pagbangon sa banyo sa gabi ay panalo na. Sabi ng mga eksperto, ang maliliit na improvement ang nagdadala ng pangmatagalang pagbabago. Kung na-discourage ka na dati matapos sumubok ng isang beses, mag-comment ng Laya. Kahit isang bawas na pagbangon sa gabi ay nakakadagdag ng mas malalim na tulog, mas magandang energy sa umaga, mas stable na mood. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang maliliit na panalo. Iyan din iaasahan sa loob ng unang linggo. Pagsapit ng ika-3 hanggang ika-7 gabi, nagsisimula ng mag-adjust ang katawan mo. Karamihan ng seniors ay nagsasabi ng mas mahahabang oras ng tulog na hindi napuputol. Mas kalmadong pakiramdam ng pantog. Mas kaunting pamamaga ng binti sa gabi. Sinasabi ng mga doktor na nangyayari ito dahil natututo ang kidneys at pantog ng bagong ritmo. Kung gusto mo ring maranasan ito, ay type ang Laya sa comments. Iyan din iaasahan pagkatapos ng 1-0 araw. Pagkatapos ng 1-0 araw ng tuloy-tuloy na tamang oras ng tubig at mga gawi sa araw, mas gumaganda ang energy. Mas kalmado ang pakiramdam. Mas lumalakas ang deep sleep. Mas presko ang pakiramdam paggising. Hindi ito mahika. Ito ay ang katawan mo na sa wakas ay nakikipagtulungan sa iyo. Kung sumasang-ayon ka sa pahayag na ito, ang consistency ang nagdadala ng pagbabago. Mag-comment ng Laya. Kahalagahan ng realistic na inaasahan. Tandaan, proseso ito, hindi perpekto. May mga gabi na maaari ka pa ring magising. May mga umaga na maaari ka pa ring makaramdam ng konting pagod. Normal iyon. Ang mahalaga ay progress, hindi perfection. Kung sumuko ka na dati ng masyadong maaga, mag-comment ng Laya. Ipagdiwang ang maliliit na tagumpay. Kahit isang gabi ng mas maayos na tulog ay mahalaga. Bakit mahalaga benef pagiging consistent? Binibigyang diin ng mga eksperto sa geriatric health. Kailangan ng pantog, kidneys, at hormones ng paulit-ulit na signal. Hindi kayang i-reset ng isang perpektong gabi ang katawan.
Pero pagkatapos ng 7 hanggang 10 gabi ng tuloy-tuloy na pagsunod, doon nagsisimulang lumabas ang totoong resulta. Kung malinaw ito sa'yo, pindutin ang thumbs up. At kung gusto mo pa ng praktikal na gabay para sa senior health, mag-subscribe na sa Gintong Sustansya. Maraming seniors ang nawawalan ng pag-asa dahil mabagal ang pagbabago. Pero ito ang totoo. Kahit dahan-dahang improvement ay bumabalik ang energy, kumpiyansa, at kasarinlan. Kayang-kaya ng katawan mo ang mas maayos na gabi. Kailangan mo lang itong bigyan ng oras at suporta. Kung naniniwala kang deserve mo ang maayos na tulog, mag-comment ng Laya. Ngayon, bago mo subukan ang lahat ng napag-usapan natin, may isang mahalagang katotohanan na hindi pwedeng baliwalain. Hindi pare-pareho ang reaksyon ng katawan ng bawat senior. Kung ikaw ay may diabetes, problema sa prostate, sakit sa kidneys, o anumang chronic condition, kailangan mong mag-ingat. Binabago ng mga kondisyong ito kung paano humahawak ng fluid ang katawan at kung paano tumutugon ang pantog. Hindi ibig sabihin na hindi ka makikinabang sa tamang oras ng tubig at mga gawi sa araw. Ibig sabihin lang ay kailangan mo itong gawin ng mas maingat. Kung nanonood ka ngayon at may isa sa mga kondisyong ito, mag-comment ng Laya. Hindi ka nag-iisa at maraming seniors ang natutong mag-adjust ng ligtas. Para sa ilan, ang biglaang pagbabago o sobrang pag-inom ng tubig ay nakaka-overwhelm. Binibigyang diin ng mga eksperto. Timing ang mahalaga, hindi paghihigpit. Hindi mo kailangang pigilan ang sarili o deprive ang katawan. Sa halip mag-focus sa maliit na higop, tamang oras, tuloy-tuloy na galaw sa araw, at kumonsulta sa doktor kung may alinlangan ka. Kung naintindihan mo na kaligtasan muna, mag-comment ng Laya. Kahit ang mga seniors na may health conditions ay pwedeng makaranas ng mas maayos na tulog kung susundin ang mga prinsipyong ito ng dahan-dahan at consistent. Magsimula sa isang gawi lang muna. Maaaring ang routine ng tubig sa umaga, o ang pag-angat ng mga binti sa gabi, at obserbahan kung paano tumutugon ang katawan mo. Pinipigilan nito ang discomfort at binubuo ang kumpiyansa na kaya mong mas mahaba ang tulog, mas malakas ang pakiramdam, mas presko ang paggising. Kung pinahahalagahan mo ang pagprotekta sa tulog nang hindi isinasakripisyo ang kalusugan, pindutin ang thumbs up. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Ang channel na ito ay ginawa para magbigay ng gabay na nirerespeto ang edad mo, kalusugan mo, at katawan mo. Maraming seniors ang nag-aalala na ang kanilang kondisyon ay ginagawang imposible ang maayos na tulog. Pero ito ang katotohanan. Posible pa ring gumanda ang gabi kung may maingat na adjustment. Tandaan, hindi kapalit ng payo ng doktor ang video na ito. Isa lamang itong gabay para mas maintindihan ang katawan mo at makipagtulungan dito ng ligtas. Kung naniniwala ka na ang pagkakaroon ng kondisyon ay hindi nangangahulugang habang buhay na puyat, ay type ang Laya sa comments. Sa susunod at huling bahagi, pagsasama-samahin natin ang lahat at ibibigay ang panghuling mensahe. Isang kumpletong strategy para sa mas maayos na gabi, mas malakas na umaga, mas kalmadong isipan, mas may energy na buhay. Manatili ka. Malapit ka na sa puntong magiging totoo ang mas maayos na tulog. Ngayon, dumating na tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang huling mensahe, ang bahaging talagang kayang baguhin ang iyong mga gabi at ang iyong buhay. Karapat-dapat ka sa tuloy-tuloy na tulog. Karapat-dapat kang magising na malakas, may enerhiya, at malinaw ang isip, hindi antukin, pagod, o bigo. Karapat-dapat ka sa mga gabing walang kaba sa susunod na pagpunta sa banyo. Ngayong gabi, huwag kang uminom ng mas kaunting tubig. Huwag mong pigilan ang sarili dahil sa takot. Uminom ka ng mas matalino, may tamang oras na akma sa katawan mo. Sundin ang mga hakbang na napag-usapan natin, pag-inom ng tubig sa umaga, tamang pag-inom sa hapon, magaan na sip sa gabi, pag-angat ng mga paa,
paggalaw sa maghapon, at pag-iwas sa mga pampagising sa gabi. Ang maliliit at sinadyang pagbabago na ito ay kumikilos kasabay ng katawan mo, hindi laban dito. Kung may natutunan ka ngayon na parang para talaga sa'yo, i-comment ang pipiliin ni Venice Pahinga. Ibahagi kung saan ka nanonood, nakaka-encourage iyon para sa iba na malaman na hindi sila nag-iisa. Tandaan, proseso ito, hindi pagiging perpekto. May mga gabing baka kailangan mo pa ring bumangon para magbanyo, at may mga umagang medyo pagod pa rin. Ayos lang iyon. Ang mahalaga ay progreso, consistency, at paggalang sa katawan mo. I-celebrate ang bawat maliit na tagumpay, kahit isang bawas na punta sa banyo ay panalo, senyales na natututo ang katawan mo ng bagong ritmo. Kung sang-ayon ka, mag-comment ng laya. Ipakita sa iba na posible ang pagbuti. Maraming seniors ang nadidismaya dahil iniisip nilang normal at hindi na maiiwasan ang mga gabing walang tulog. Pero ang totoo, kayang magbago ng katawan mo at pwedeng gumanda ang tulog mo kung iayon mo ang mga gawi mo sa kung paano gumagana ang katawan mo ngayon, hindi kung paano ito gumana noon. Kung handa ka nang mag-commit sa mas maayos na gabi, bawiin ang iyong enerhiya, at igalang ang natural na ritmo ng katawan mo, pindutin ang thumbs up ngayon. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na sa Gintong Sustansya para patuloy kang makatanggap ng praktikal at may paggalang na gabay para sa kalusugan ng seniors. Panghuli, tandaan ito, ang pag-ihi sa gabi ay hindi tanda ng kahinaan. Isa itong senyales. Senyales mula sa katawan mo na nagsasabing, kailangan ko ng mas maayos na ritmo, mas matalinong timing at pag-aalaga. Natutunan mo ng makinig at tumugon. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng linaw, gabay, o pag-asa, i-comment ang isalamat at sabihin kung saan ka nanonood. Ang pagbabahagi ng karanasan mo ay pwedeng magbigay lakas ng loob sa isa pang senior na gawin ang unang hakbang tungo sa mas mahimbing na tulog. Ngayong gabi, pag humiga ka na, tandaan mo ito, nasa iyo na ang mga tools, nasa iyo na ang kaalaman, at nasa iyo ang kapangyarihang matulog ng mas maayos. Handa nang magpahinga ang katawan mo. Handa nang mag-recharge ang isip mo. At mas magiging magaan, mas kalmado, at mas malakas ang buhay mo sa bawat gabing mas maayos ang tulog. Ito ang Gintong Sustansya, kasama mo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay.